Guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel, ang bongga-bongga lang na eto na nga biglang-bigla nagpakasal si Jeff Gaetan, of course, kay Renz Fernandez or Renz Marion Fernandez. Si Jeff ay matagal-tagal na rin artista, pang lalaki ang pangalan niya, pero napakaganda nito sa personal. Interview ko na dati to sa nung may online show pa kami ni Ray Pumaloy na Abante Lining. And obviously naman preggy siya, di ba? Ang laki nga ng kanyang, yun, nakita naman sa itsura niya. But anyways, ayun na nga, kasal na. Of course, si Renz ay anak ni na Lorna Tolentino and Rudy Fernandez. Of course, matagal ko nang kilala si Renz, bata pa lang siya, ay nakikita ko na actually sila magkapatid, si Ralph. Madalas silang nag-a-attend doon sa Wednesday Club, of course, yung sa Imperial Palace Hotel noong time na yon, kasi nung meron kaming Wednesday Club mga a decade ago na. So kaya matagal na namin siya nakakachika. Pareha silang magkapatid, medyo seryoso ang dating nila, yung akala mo talagang parang si Rudy Fernandez noon, pero si The Boy noon medyo din, masarap ding, may pagka-komedyante, although mas lamang yung pagiging seryoso talaga. So eto si Renz talagang sobrang minana niya yata yung pagiging seryoso ng kanyang tatay. Si Ralph din naman, of course, si Ralph nga medyo din kumbaga kung ako lang medyo noon mas naiilang ako kay Ralph kumpara kay Renz. Si Renz kasi parang anong tawag sa gano'n, yung lumang tao, yung style niya yung gano'n, kasi siya madumanay magsalita So, masarap din kausap. Hindi siya yung parang, alam nyo na, katulad ng mga young actor noon na parang lahat papansin ang iingay. But anyways, ayun na nga, diba, ang tagal-tagal na ni Jeff naghihintay kung sino mapapangasawa. Pero finally, ayan na nga. And of course, star-studded din, dahil alam naman natin na anak ni Lorna Tolentino at Rudy Fernandez si Renz. Kaya naman napakaraming bisita. Ayan, nakita natin si former Senator Manny Pacquiao, of course, si Senator Grace po, and of course, si Senator Lito Lapid. Yan, nakakatuwa, no? Kasi ang mga fans talaga yung taba ang utak nila. Ang dami nilang naiisip na kung ano-ano. Talagang pag tinignan mo, ang bilis nilang makagawa ng mga kwento. Kumbaga, bukod sa wedding ni Renz and of course ni Jeff, talagang naisip nila yung i-partner talaga si Senator Lito Lapid kay Lorna Tolentino. Although, alam naman nating lahat kung anong meron sa kanila ngayon. Of course, hindi ko lang na-post or na-upload dito yung interview ko kay Tita Lolit. Pero doon talaga sa chikang yon, sa interview kay Tita Lolit, na tinatalaktakan niya si Senator Lito Lapid na kesyo nakikipag-close sa kanya kasi nga naliligaw daw kay Lorna. Diba? Ngayon, malamang magjowa na sila at hindi lang basta-basta manliligaw. Yun nga lang, sinasabi kasi ni Tita Lolit, naiinis siya, parang kasi dati may alaga na rin si Tita Lolit, diba, na nagkaroon nga rin si Senator Lito Lapid na, actually, open book naman yun, alam naman natin kung sino. Si Isabel Ortega ay anak ni Senator Lito Lapid. So, mga ganon. Nung birthday nga niya, niregaluhan daw siya ni Senator Lito Lapid. Tapos dinadaan niya sa biro, kaya lang daw siya niregaluhan kasi nga dahil kay Lorna Tolentino. Hindi ko ma-upload yung video na yun. Kasi ang dami-dami naman kasi sinasabi ni Tita Lolit na bawal, na hindi pwede. So, ayun na, hinayaan ko na lang. But anyways, going back dito sa wedding, nakita nyo naman, so, napaka-formal nung wedding nila. Ang ganda-ganda ng mga pictures actually na lumabas. So, actually, first time ko yatang hindi nabalitaan yung ganyan, yung magjowa sila. Kasi nga, si Renz kasi hindi naman masyado nang machika sa press. The last time na nachika ko yata siya, pagdating sa mga relationship, ay yung noon pa, yung Kapuso Star pa yung dinidiskartehan niya. Tapos after that, wala na. Di na rin namin siya nakikita sa mga press con. Or dahil siguro sa pandemic. Before pandemic pa namin siya nachichika. Si Jeff, parang kailan lang din. Ito nung pandemic and of course after pandemic nakikita. Kaya lang, hindi na katulad nun yung masyadong maraming chika. Tsaka, kasi, yun nga, hindi namin masyadong, kaya wala tuloy akong alam tungkol sa nangyari. Kaya na-surprise ako, nakita ko yung mga picture. But anyway, si Renz ay mabait na bata. Magalang kasi siya siyang kausap. Eto, natatawa lang ako sa video na ito kasi solo lang talaga si Lorna na naglalakad. Pero sa mga pictures na mga sumusunod, magugulat ka, parang biglang may ka-hold yan.
'di ba? Parang biglang may ka-holding hands na, magka-holding hands na sila. So, dalawang beses bang rumampa si Lorna Tolentino, yung solo siya and ito nga holding hands sila. Or gawa-gawa lang to kasi nga talagang dami ring kinikilig sa Primanda. Alam naman natin yung love team nila, 'di ba? Prima and Amanda. At syempre, ayon, nasa mga tamang edad naman na sila at sila nang mas nakakaalam sa buhay na gusto nilang pasukin. At yun na, si Lorna actually ay may apo na kay Ralph and for sure magiging masaya siya dahil madadagdagan na naman ang kanyang apo at syempre mas kumbaga lalaki sila sa pamilya kasi di ba nung parang nung nawala si Rudy Fernandez, medyo malungkot kasi parang konti nga lang sila, apat lang sila na wala pa yung isa. Tapos iba kasi ang buhay pag mga lalaki yung mga anak mo. So si Lorna siguro, lalo na lumalaki na yung mga anak niya nung time na yon, siguro naiiwan na. Buti nga, nagpaka-active talaga si Lorna sa showbiz. Marami siyang ginawang project, nag-teleserie siya. Kumbaga, hindi siya nawawala ng trabaho. Kaya ayun. So anyway, congratulations and best wishes kay Jeff Gaitan and Renz Fernandez. At least pareho ako naging bahagi ng buhay nilang dalawa. Kumbaga, kung sabagay lahat naman ng reporter nabibigyan ng chance na maging ka-close talaga ang mga artista. Nagkataon lang na ako nabigyan ng chance na makilala si Renz bukod sa interview sa GMA7 ay ay nag-a-attend nga siya ng Wednesday Club dati at madalas kong nakakachikan. Si Jeff naman, again, ilang beses ko nang na-interview at again, ulitin ko, nag-guest na siya sa Abante Liling noon at naikwento niya yung naging hinanakit niya na nangyari sa kanyang love life. Alam naman natin kung ano nangyari, of course. Anyway, masaya na rin naman ang ex-boyfriend niya na isang vice governor nga. So, ganun talaga ang buhay. Pares na silang masaya ngayon. Nakahanap siya ng katapat ng mapapangasawa at makakasama niya habang buhay. Again, congratulations and best wishes.